linggong ito, naglabas ang isang sikat na fast food chain ng limited edition blind boxes na ang laman, mga laruan na paborito, hindi lang ng mga bata, kahit pa ng mga trentahin, ang bagong tawag sa mga millennial dyan, ang Pokemon. Pero naging kontrobersyal ang kolektor na ito na i-flinex pa ang isang buong kahon ng blind boxes na kanyang binili. Ang greedy naman, hindi na tinirahan ng mga bata. Pinaratangan pa siyang scalper at hoarder. Grabe, yung mga scalper talaga. Bibili nila ng mura, tapos ibebenta ng mas mahal. Kinalaunan, humingi pa siya ng dispensa. I am sorry to anyone I offended. Sa kabila ng issue, ang Pokemon fans excited pa rin sa buwang ito. Ipinagdiriwang kasi ng Pokemon ang ika-30 taon nitong anibersaryo. Nakakatuwang makita itong mga mascot ni Pikachu at talaga namang sumasayaw pa. Kaya naman yung mga bata pati na rin ang mga matatanda tuwan-tuwa. Kabilang dito ang Pokemon fan mula Bacolod City na si Godfrey aka Pikafrey. Pinagsamang pangalan ni na Pikachu at Godfrey. Ay naabangan ko po na mga promotional items ng mga 30th anniversary like ang mga cards, mga other memorabilia po. Ang kanya raw paborito, sino pa? Di si Pikachu. I started way back since I was a kid. 1998, 4 years old po ako. Then I started collecting 2015. Until now, nagko-collect pa po ako. Sa sobrang pagka-fanay ni Godfrey, ang kanyang kwarto halos mapuno na ng samot-saring Pikachu memorabilia mula sa mga figurine na iba't ibang laki, action figures, plushies, game console, pati na mga anik-anik. Yung interesting na part po sa aking collection is ang VHS ko po. Ay itong VHS ko ang first na aired na episode ng Pokemon. Ito po is ang collection ko po ng vintage Pokemon. Ito po yung first release. Isa sa pinaka-iniingat-ingatan ni Godfrey sa kanyang koleksyon, ang Charizard trading card na ito. Sa buong mundo, 10 lang ang na-produce nito. And sa Pilipinas, ako lang po ang isang may hawak ng Charizard na CGC na samples lang. Matapos ang mahigit isang dekada, ang kanyang Pikachu collection umabot na ng mahigit 1,300 na piraso. Itinuturing ito ngayon bilang isa sa pinakamalaking Pikachu memorabilia sa Pilipinas. Dati nakakabili po ako dahil po nagtatrabaho ako sa negosyo ng mom ko. Hindi ko po talaga ma-express yung saya po because na-achieve ko talaga yung hindi ko na-achieve before nung bata pa ako. Also, my wife, very supportive naman po sila sa akin. Taong 2024, sinubukan ni Godfrey na mag-bid sa Guinness World Records para sa world's largest Pikachu memorabilia in the world. Some of the Pokemon po kasi may missing tags, so hindi nila na-accommodate yon and dinisqualified nila. Very strict po si Guinness ngayon. At gaya ng idol niyang si Ash, si Godfrey, hindi rin sumuko. Susubukan niya raw ulit sungkitin ang titulo. At bilang paghahanda, pinapagawan pa raw niya ang kanyang koleksyon ng sarili nitong showroom. Ito po yung showroom ko before sa kwarto ko and ngayon nasa box na po sila because nilipat po kami ng office. Hoping ko po naka 3 attempt na po yata ako or maybe next year makomplete na po natin yun ang visual record. Susunod, sa unang tingin, parang walang kakaiba sa bahay na ito sa Santa Maria, Bulacan. Pero kapag pinasok na ang kwartong ito, Welcome sa aking mundo ng Pokemon. para kang nasa isang museum ng mga Pokemon collectible. Sa unang tingin, parang walang kakaiba sa bahay na ito sa Santa Maria, Bulacan. Pero kapag pinasok na ang kwartong ito, Welcome sa aking mundo ng Pokemon. para ka nang nasa isang museum.
Ang mga nakadisplay kasi ritong Pokemon Collection, well-curated. Hindi lang nakadisplay sa mga cabinet na may built-in na ilaw pa, kundi naka-organize pa. Depende sa Pokemon type. Magkakahiwalay ang mga fire type sa water type at grass type. Ang Pokemon Collection na ito, 3 dekada ng inipon ni Red. Natuto ako mag-collect mga 10 years old ako nung kausuhan ng pag-air ng Pokemon sa GMA. Dahil wala raw noong pantustos ang mga magulang ni Red sa kanyang hobby, ang mga unang Pokemon na laruan niya noon, peke. Ang tinda sa labas ng school namin, mga tigli 5 piso, 10 piso, yun lang yung kaya ng baon. Kaya raw nang naging accountant at consultant na siya at kumita na ng sariling pera, isa sa pinaglaanan niya ng kanyang sweldo, naks naman ang pag-heal daw ng kanyang inner child. Bumili siya ng mga original Pokemon merch. Talagang trinay ko na wala akong bibiling peke. Lahat ng collection ko dapat legit, whether second hand yan or brand new. Ngayon, umabot na raw ang koleksyon ni Red sa 7,000 pieces. Welcome po sa aking mga maling desisyon sa buhay. At isa sa mga most valued collection niya, 12 taon niya raw hinintay bago niya napasakamay. Discontinued na po yung line na to so mahirap na po siya talagang hanapin, and last year ko lang po siya na kompleto. Itong trio na to ng trading figure game. Ang pinaka-bias ko, ito pa rin nasa likod ko, lalo na tong kalbo na to, si Squirtle. Yan ang pinaka-paborito ko sa lahat. Kaya para maprotektahan ang kanyang koleksyon, sinigurado niyang earthquake-proof ang kanyang mga estante. Bumili lang po ako nito sa Facebook Marketplace ng steel cab. Ito po yung ginagamit sa mga grocery. Tapos na-adjust din po yung height niya. Dahil medyo praning po ako sa lindol, bawal po yung salamin, tapos may bata din. Bumili po ako ng makapal na plastic cover. Tapos nilagyan ko po siya ng magnet sa likod. Tapos yung ilaw ko naman, rechargeable yan. Natatanggal siya. Nilagyan ko din siya ng magnet. Ayan. Tapos, na-adjust yung ilaw. Tapos, nakikita nyo po yung parang hagdan sa loob na kulay puti. Ang tawag po ng mga collector dyan ay riser. So, kailangan makita yung mga nasa likod, lalo na yung maliliit. Kailangan naka-elevate sila. Ang reason kaya ko kumuha ng hulugang bahay, para ma-display ko yung laruan ko. Luckily, pumayag yung misis ko na i-occupy yung isang maliit na room para sa Pokemon collection ko. Supportive naman yung misis ko. Minsan mga ginagawa pa niya tong content sa TikTok niya. Ang interes sa Pokemon Collection, tila naipasa na rin daw ni Red sa kanyang anak na si Jasmine. Ayan po yung anak ko, nahihilig na din sa Pokemon. Thank you, Daddy, kay Jason. At dahil tumataas daw ang value ng ilan sa kanyang mga koleksyon, sinubukan din ni Red na mag-resell ng ilan sa mga ito. Kaso minsan lugi kasi imbis na ibenta ko na lang, na-arbor pa niya. Yung team ng palabas ng game ay catch them all So parang ito yung physical counterpart nun na hindi lang sa game mo siya huhulihin kundi sa totoong buhay. Journey talaga siya, lalo na ngayon na yung mga batang 90s dati na kinalakihan yung Pokemon, mga adult na ngayon, and tuloy-tuloy pa rin yung paglabas ng mga bagong generation ng Pokemon. Kumbaga hindi natatapos yung journey. Simpleng laruan o libangan lang ito para sa iba. Pero para sa kanila, hindi lang ito alaala ng kanilang nakaraan, bahagi ng kanilang kabataan. Kaya, they gotta catch them all. Ibahin nyo ang pa-seafood trip ng tinaguriang Last Frontier ng Pilipinas, ang Palawan. Ang iba't ibang klase nila ng seafood, tuhog-tuhog at ibinibenta dyan lang sa kalsada. Kapag tirik ang araw, halos wala ka ng madaanan. Dito sa Barangay New Ginlo sa Taytay, Palawan, nakalatag na kasi sa labas ng mga bahay ang mga naglalaparang camping kung saan ibinibilad ng mga kababaihan ang nilinis nilang mga laman dagat, kabilang na ang mga tahong na kanilang idadaing. At ipinagmamalaki nila
na ang kanilang dried tahong hindi lang masarap, hindi rin daw malansa. Isa sa mga nagdadaing dito ng tahong ang 70 anyos ng si Lola Raquel. Tuwing hapon, banye-banyerang tahong ang ibinabagsak sa kanilang bahay. Bili namin ng 350 ang isang banyera. Ang mga tahong ni Lola Raquel, nililinis at hinihimay niya gamit ang kutsilyo. Tinatanggal namin ang pusod kasi pag hindi tinanggal ang pusod, marumi yan dito sa produkto na ginagawa namin. Huhugasan niya ulit ito ng tubig tabang. Hindi pwedeng hugasan sa dagat kasi pag sa dagat ito hinugasan, maalat siya. Kung makikita ninyo, kaya may bula sa tubig, yan ang pinakadumi na paghugas nitong tahong na dinaing. Pagkahugas, isasali namin uli sa tabang na tubig sa timba. Pagkatapos, ibibilad niya ang mga nakolektang laman ng tahong sa cupping na gawa sa kawayan at fishnet. Isang araw at kalahati ito. Maghapon yan. Pag hindi pa natuyo, kinabukasan bibiladin pa namin. Pero kunting oras na lang talaga yan kinabukasan. Hindi malalaman mo din yan pag pwede ng tikalin. Malalaman natin pag dikit-dikit na talaga siya. Kada kilo ng kanilang dried tahong na ibibenta nila ng 70 pesos kada plastic, 700 pesos naman kada kilo. Ang shelf life nito umaabot ng hanggang 1 linggo. Masarap daw ulamin o kahit pa papakin. Tihado, wala raw dumadaing sa amoy at lasa ng kanilang daing na tahong. Ay mahalaga, hindi talaga nakakalimutan itong kultura na to. Kahit mga bata dito na magagaling na yan sila magdaraing ng tahong. Para ma-preserve namin kung ano man pasisimulaan namin, malaking tulong ito kasi sa mga estudyante namin saka sa mga apo. Kahit may kaingayan, wala namang nagrereklamo sa Puerto Princesa City sa Palawan sa nililikhang tunog sa kainang ito ni na Bubbles. Ang ingay raw kasi, hudyat na matitikman na ang dinarayo ritong sarap. Ang matyaga kasi nilang pinupukpok, isang klase ng lamang dagat na ang napakatigas na shell may mga patusok na galamay o spider shells kung tawagin sa Ingles. Saang naman sa Tagalog, pati sa Bisaya. Pero kung nandito ka na sa Palawan, huwag raw aanga-anga dahil ang tawag nila rito, ranga-ranga. At kaya raw pinagtsatsagaan nilang pukpukin ang mga ito para hindi na raw magkaduling-duling ang kanyang mga suki sa pagsungkit sa laman ng ranga-ranga. Ang mga nakukuha niya kasing laman, itinutuhog sa stick at saka iniihaw, parang barbecue. Ang mga ibinibentang ranga-ranga ni Bubbles, mga preskong huli ng tinatawag nilang manginginhas, katulad ni Teresa. Dito po kami ngayon sa Isla Loli Island, kung saan kami mangunguha ng ranga-ranga. Ito po yung bangka-bangkaan na tinatawag namin, kasi yun ang nilalagyan namin ng ranga-ranga pag may nakukuha kami. Gawa lang po ito ng ice cheese. Po itong yapak para po yun protection sa paa po na makakalangoy kami ng maayos. Gawa lang po ng PVC po. Guma, at saka ito po parang balbi siya. Pag malalim, mahirap magsisid. Ang kanilang pakay na ranga-ranga kung hindi sinisisid sa karagatan, maswerteng napupulot din lang sa dalampasigan. Si Bubbles naman, abangers na sa mga ibabagsak na bagong huling ranga-ranga at iba pang lamang dagat. Bali dito kasi yung mga nakatira yung mga nanginginas, bali dito rin namin pinipick up yung mga shells na kuha nila. Mas malapit kasi sila dito sa isla. Or kulang-kulang 2 sako siguro. Ang makukuha namin ngayon. Nahiwa-hiwalay na rin nila.
Ang mga nabili niyang ranga-ranga, agad nilinis gamit ang brush. Ayan po, para lang po tayo naglalaba. Batan kasi may part din po siya ng mga talas. Pwede po running water, tubig tabang. Pwede rin po sa ganito lang kasi uulitan mo rin naman po yan siyang hugas. Yung loob po kahit hindi na po masyadong linisin kasi malinis naman po yan. Tanggal talaga yung mga buhangin niya, pati yung mga lumot-lumot. Sunod niya itong ibinabad sa tubig tabang. Pagkatapos, pinakuluan sa loob ng 5 minuto. Ayan po, pag ganito na po yung laman na nagkulay orange na, malalaman po natin na luto na. Para makuha ang laman, minartilyo ni Bubbles ang shell. Kailangan tansya-tansya lang din yung pagbiak para hindi masira yung laman. So dito natin papatamaan ng pukpok para mabilis lang siya makrak. Yan po. Tapos, pag nakita mo natanggal na, pwede mo na siya hilain. Tinanggal niya rin ang kuko at tiyan ng ranga-ranga. Ganyan lang, paulit-ulit lang gagawin. Ito lang kailangan natin, yung laman niya. Yan. At saka niya hinugasan sa tubig tabang ng 5 beses. Kailangan natin ito hugasan kasi nga yung para matanggal yung mga laway-laway niya o yung mga natitira nitong shells sa laman. Ang mga nilinisan niyang laman ng ranga-ranga, isa-isa niyang tinuhog sa barbecue stick. Ang laman ng isang stick, pag malalaki, 3. Pagka maliliit, 4 o 5. At para mas malasa, pinahiran niya ito ng secret sauce. Kada stick ng inihaw na ranga-ranga, 25 pesos. Ang ranga-ranga, chewy yet flavorful. Para siyang pusit. Taong 2022, nung nagsimula raw magbenta ng samut-saring laman dagat si Bubbles. Nagdagdag po ako ng sikad, mga aripuro, tapos nagdagdag na rin po ako ng lato. May tumal, minsan naman, okay naman ang binta, pero siyempre po, pagka nagtumal po yung shells, bali, gagawaan po namin ng paraan kung ano po pwede namin maibinta uli. At para hindi raw masira ang kanyang tinda, naisipan niyang ihawin na lang ito. Pumatok naman sa kanyang mga suki. Malaking bagay po talaga yung seafood. Biyaya po talaga ng karagatan. Kasi yan po yung tumutulong sa amin at saka nakakabuhay sa amin. Ang usok namang ito sa Barangay San Miguel sa Puerto Princesa City pa rin. Palatandaan na malapit ng matikman ang isa pang biyaya ng karagatan. Kapag nagsimula ng araw umusok, napapapreno na ang mga dumadaang motorista na tila ba natatakam na. Pag naamoy ng tao, doon po sila napapabili. Umu-order sila ng best seller ni na Enzo na inihaw na dried pusit. May 2 type po yung pusit na binibenta na mayroon pong skinless pusit at saka may sweet pusit po. Ang ginagamit ko po, ma'am, is skinless pusit. Mas dark siya kaysa sa sweet pusit. Ang skinless pusit ay mas malalaki kaysa sa sweet pusit, species ng pusit. Medyo mapula siya, lesser siya ng price kaysa doon sa sweet pusit. Nakuha raw niya ang ideya nung may napanood siya minsan na video online. Curious ako na bakit sobrang daming nagtitinda nito sa Quiapo at saka sa Tondo. Why not siguro subukan ko na wala pa naman dito sa Palawan. Yung nakahumaling po sa mga tao dito is yung may pinapatak po kami na oil doon sa pusit na umuusok siya, ma'am, na pag naamoy ng tao, napapasabi sila na ang bango. Doon po sila napapabili. 10 to 30 pesos kada stick. Pero ang nagpapasarap daw talaga sa kanyang inihaw na dried pusit ang kapartner nitong sausawan na hindi tinipid sa sibuyas. Ang gamit po namin sibuyas dito sa dried pusit is itong tinatawag nilang Bombay sibuyas na kulay pula. Malalaki po siya, lesser po yung price nito kaysa sa mga maliliit na sibuyas na common natin nabibili sa market. That's why ito yung ginagamit namin. Para pinong-pino ang sibuyas, isinalang ito ni Enzo sa isang food processor. Sunod niyang nilagyan ng suka at tinimplahan ng iba pang pampalasa. Crunchy at saka pwede po siyang pang-ulam at pang-pulutan. Perfect naman siya yung combination ng sili at sibuyas at suka. Malinamnam, malambot, tsaka sakto yung lasa ng sausawan.
Sa sobrang patok ng sausawan ni Enzo, nakakaubos daw sila ng 1 dosenang garapon ng sausawan sa ilang oras lang. Paano ba naman kasi ang nabibenta nila kada araw? Umaabot ng 3,000 na sticks ng inihaw na dried pusit. Yung tinutubo ko po doon na 5 to 10,000 po is 4 times po yung nagiging profit po. Because of our laws in place dito sa buong Palawan, well protected yung ating mga seagrass, kaya malaki din actually yung ating supply. For example, in the city of Puerto Princesa for 2025, meron tayong 10,283.54 metric tons of collected seafood and seashells. Nakakatulong ito sa ating mga coastal communities. Para sa mga masiselan ang tiyan, ang kaunting kanin o pagkain muna ay magsisilbing buffer para hindi mabigla ang digestion, lalo na sa mga protein-rich foods katulad ng seafood. Siguraduhin po natin na lutong-luto ang seafood. Eat in moderation with variety and balance. Palawan, ang tinaguriang last frontier ng Pilipinas. Nasa iyo na yata talaga ang lahat. Magandang mga tanawin, mayamang mga karagatan, at pagkasarap-sarap na seafood. Tunay ngang ihaw na, ikaw na! Si Dodi, sa sobrang hilig sa chichirya, umabot sa puntong inuulam na niya ito. Pag nasa school, puro chichirya, umaga, tanghali. Ang kanya naman daw paboritong panulak, soft drinks. Hindi na ako uminom ng tubig. Heto na si Dodi ngayon. May parang maliit na ahas na nakapulupot sa ilalim ng kanyang balat. Kulubot na at naninigas pa. Pero hindi raw ito bukol, kundi lumobong ugat. Ang tawag dito, AVF o Arteriovenous Fistula. Dito raw dumadaan ang dugo sa tuwing siya'y idinadialysis. Si Dodi kasi, sa edad na 20 anyos lang, na-diagnose na ng CKD o Chronic Kidney Disease. Ang itinuturong dahilan, ang labis niyang pagkain ng junk food at nang ginawa na niyang tubig ang soft drinks. At hindi siya nag-iisa. Bakit nga ba parami ng parami at pabata ng pabata ang mga tinatamaan ng sakit sa bato? Ikaw, nakabubuti ba ang iyong lifestyle at diet sa iyong bato? Alam mo ba ang lagay ng iyong kidneys? Si Dodi, malusog naman daw noon ang kanyang pangangatawan. Pero taong 2020, meron siyang napansing mga pagbabago. Namaga po yung mukha ko ng sobra. Palaging masakit yung likod, masakit yung pag-ihi, saka mahina po, ma'am. Dahil dito, dinala siya sa Tuguegarao City para magpa-check up. At doon na nalaman na sa edad niyang 15 anyos lang, meron na siyang sakit sa kidney o bato. Agad siyang inirekomenda ng mga doktor na sumailalim sa dialysis. Para daw po matanggal yung mga tubig dahil sobrang manas na po ako noon. Kung di daw po ako ma-dialysis, baka di na daw po ako mabubuhay yung Ginagawa ang dialysis para mapanatiling buhay at maayos ang katawan ng pasyenteng may malubhang sakit sa bato, lalo na kapag hindi na sapat ang gamot o dieta. Sa dialysis, nililinis ang dugo sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga lason, sobrang asin at sobrang tubig, at saka ibinabalik nito ang malinis na dugo sa katawan. Simpleng paliwanag, pero napakasakit itong pagdaanan. Ang isa po, peritoneal dialysis, na mas madalas naming gamitin sa mas bata. Ito po, nilalagyan ng catheter sa tiyan, nilalagyan po ng dialysate fluid, yun po ang humihigop
ng dumi ng katawan. Ang isa namang dialysis ay hemodialysis. Pag dumating po ang bata na biglaan, nahirapan paghinga kasi hindi na umiihi, puno na ng tubig ng katawan. Pag matagalan na pong dialysis sa kakatusok, kuminsan po nasisira rin yung graft, kaya may mga nakikita kayong kuminsan mga lumalaki pong mga ugat na po. Naaawa nga ako sa kanya, ma'am. Palagi akong nagpe-pray, umiiyak dahil hindi ko talaga matanggap na nagkaganon siya, ma'am, dahil sabi nila sa akin yun daw, tridor daw yung kidney na sakit, ma'am. Nung una po, hindi ko po alam kung ano nangyayari sa akin. Nung tumagal na po, na-realize ko po na sobrang lala pala po ng sakit ko. Inaccept ko na lang po kung ano po yung kapalaran ko, ma'am. Yung lifetime na pala po. Aminado si Dodi, inabuso niya noon ang kanyang katawan. Uminom din po ako ng alak pagkasama yung mga barkada. Nag-yosi. Mula nung nagkasakit po ako, mabilis na po ako mapagod, ma'am. Kahit konting lakad lang po. Minsan po kasi pag napapadami ako ng tubig, hindi po ako nakakahinga, ma'am. Kaya po ako nag-oxygen. Hanggang sa bumukol na nga ang kanyang bisig at braso sa tagal na niyang dinadialysis. Kaya po lumalaki yung ugat namin sa braso, ma'am, kasi nga gumawa po sila ng pistola. Yung pistola po na yun, naiipon po dito sa braso. Doon po nila tinutusukan. Doon po nila ginagawa yung in saka out na kuhan, ma'am, nakarayom. Doon po nila drain yung dugo ko, ma'am, para malinisan. Ang kanyang likod naman, nakukuba na. Nangangapal din daw ang kanyang ngala-ngala. Ang balat naman niya sa tiyan, lumaylay at tila nagkaroon na ng marka. Sumasalang siya sa dialysis 3 beses kada linggo. 4 oras mong titisin yung itututok kayo na 2 malalaking karayom. Nandun na rin yung may tayo na panghihina, nag-chills, nagka-cramps. Pero tinitis ko na lang po. Kasi nga ako yun po yung dugtong ng buhay ko. Maisip ko na lang po kung makaka-uwi ka pa ba. Hindi na. Tinatatagan ko na lang po yung love ko, ma'am. Kasi sobrang hirap. Kahit nahihirapan po kayo ako pag sabihin, ma'am. Kasi mas lalo lang po silang mag-aalala sa akin. Sobrang hirap ng pinagdadaanan ko, ma'am. Mapadialysis, financial, ganun po. Talagang malaki ang binabayaran namin, ma'am, dahil yung session niya, 3,500 per session. Dahil sa kanyang sakit sa bato, ang mga pangarap ni Dodi, lahat gumuho. Wala na akong ganong mag-aral kasi nga po, yun, mahina na din po ako. Gusto ko pa siya naging pulis. Kaso wala na po. Di na po siguro matutupad. Sobrang pag-isip po, ma'am, kasi nga po yun. Lagi ko pong napapaisip na ano kayang kalagayan ko ngayon kung wala akong sakit. Pero wala po. Hindi ko na po nagagawa dahil nga po may sakit na po ako. Ang ginagawa ko na lang po, araw-araw, nag-cellphone, nag-live po ako araw-araw para may mga taong naasahan ko pong tumulong, ma'am. Palagi akong nagpe-pray, ma'am, na sana humaba pa yung buhay ng anak ko dahil talagang mahal ko yung anak ko, ma'am. Ginawa namin lahat ang paraan, ma'am, para mabuhay lang siya. Binenta namin yung bahay namin sa lupa namin para sa kanya, ma'am. Parang hindi ko siya kayang makikita, ma'am, na palaging magdadialysis siya, ma'am. Pangarap ko na sana magka-transplant na ako para maranasan ulit yung buhay na normal po. Pero dahil sa walang pinansyal, mahirap, hindi ko na lang po iniisip. Ang chronic kidney disease o CKD ay unti-unting pagkasira ng bato na kadalasang hindi agad napapansin. Sa paglipas ng panahon, nasisira ang kakayahan ng kidney na magsala ng dumi at sobrang likido sa dugo. Dahil tahimik ang mga sintomas nito, marami ang nakakaalam na lang ng sakit kapag huli na at kailangan na ng dialysis.
Sa buong mundo, CKD ang isa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at naaalarma na ang DOH o ang Department of Health sa tumataas na bilang ng mga kaso ng CKD pati na sa mga bata at teenager. Sa Pilipinas po, may 7 million cases na po tayo ng chronic kidney disease. At ang nakukuwang rate po ngayon, 120 per million Filipinos na dadiagnose po ng may CKD. So nakakabahala po itong datos na to. Way back 2022, it was only like around 58 or 50,000 plus yung members sa exclusive group namin. And then ngayong 2026, umabot na siya ng 91,000. Ang kakaiba sa mga bata, iba-iba ang cause habang tumatanda. Meron yung mga inborn, meron yung mga immune-related na sakit, pwede ring infection, pero pag hindi po yan naagapan, pwede po siyang mag-cause ng chronic kidney later on. Mas nakikita namin ang malaking epekto ng mga hindi healthy na pagkain katulad ng mga junk food, soft drinks pagdating po ng mga adolescents. Ang high blood at diabetes sa matatanda, ito po ang mga leading causes ng chronic kidney disease. Sa Iligan City sa Mindanao, may pumapakyaw ng mga paninda sa tindahang ito. Mahilig bumili ng chichirya. Ang 9 na taong gulang na si Sean. Katawala pa ko ga sakit sa una akong permikan on kay protein product. Tanan mga Japos, wala lang gipangkaon ako. Pero ang pagkain niya nito, naging mitsa rin ng kanyang sakit. Bigla na lang siya hinihingal. Tumatagal ng 1 oras. So akala namin dahil sa kalikutan niya, binaliwala lang namin. Hindi na talaga tumigil hanggang nagmadaling araw. Dinala na namin siya sa ospital. Matapos sumailalim sa mga laboratory test, napag-alamang malubha na pala ang sakit ni Sean sa bato. Nasa stage 5 na siya ng CKD, ang last stage. Sa video, makikita si Sian na inaalalayan, pati ang kanyang paghinga. Hindi namin inasahan kasi wala kami history na ganyan na sakit. Nagtaka din kami kung ano bang pagkukulang namin. Gulong-gulo din kami kasi hindi kami na-expect na ganyan kalala na pala yung sakit niya. Pero napag-alaman din naming congenital ang sanhi nito mula pagkabata. Sadya raw mahina ang kanyang kidney. Nabi ng doktor, baka inborn. Kasi kung healthy lang talaga yung kidney niya, hindi man sa ilang taon lang kinain ng junk foods, di naman masisira yan agad daw. Dahil sa nangyari, 3 araw kada linggo, kailangang magdialysis ni Sean. Di na ako happy kay di na ako kadula, di na ako kakaon kung sa kong kuan kaya akong kidney kay guba na duwa na kabuok. May tag na ay mo donate sa akong kidney. Akong kadlukan ko mag-dialysis ko kay dako ang dagom, kuan pa jud sakit. Maghagra ko sa akong papa. Nitong Biyernes ng hapon, schedule ulit ng kanyang dialysis. Sa ospital dito, ma'am, pag may slot ka, lilibre ka. Pero kung wala kang slot, lalabas dyan emergency. So kailangan mo magbayad kasi magkuha ka ng private nurse para magbantay sa kanya, mag-asikaso sa machine. Ang PhilHealth package ngayon, 6,350 per session. Dati kasi parang up to 90 sessions lang. Ngayon, 156 sessions per year. Sa makatuwid, kung 3 times a week ka nag-dialysis, which is yung karaniwang reseta sa mga nag-dialysis, sagot na ng PhilHealth ang lahat noon. Dapat po yung dialysis center, bago kayo magsimula, tanungin ninyo kung libre. Sa mga kasong katulad niya, ang nakikitang solusyon, kidney transplant. Sinabi ng doktor, ma'am, na pwede daw ako o yung ate niya, baka mag-match kami ng kidney. Willing naman ako para lang sa kanya kasi bata pa siya, ma'am. Sa ating bansa, mahigpit ang mga regulations, ang mga donation. Pag ang kidney nang galing sa kamag-anak, malamang sa malamang compatible ito. Ang inisip ko rin kasi baka may babayaran, hindi namin kaya yung bayarin pag gano'n nga procedure. Dati, hindi pa ganun kataas yung transplant package ng PhilHealth.
Ngayon, under this administration, tinaasan nila. Ang ating coverage ngayon is 900,000 hanggang 2 million. Samantala, pinangungunahan naman ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI ang proyektong Front of Pack Labeling, isang malinaw at madaling intindihing marka sa harap ng mga pagkaing nakapack. Layunin nitong tulungan ang mga mamimili na agad makita kung alin ang naglalaman ng maraming asukal, asin at taba at kung alin ang mas masustansya. Sa pamamagitan nito, umaasang mahihikayat ang mga Pilipino na pumili ng mas ligtas na mga pagkain araw-araw. Sa ganitong paraan, mas maaalagaan daw ang ating mga bato. Kailangan natin maintindihan na hindi lahat ng processed food ay masama. Examples ng processed foods ay pasteurized milk, mga canned goods, mga dalatang isda, tinapay. Ang dapat binabantayan talaga natin ay yung mga pagkain na may mataas na asukal, asin, at taba. Kailan natin nasasabi na sumasobra na yung pagkain natin ng processed food? Kapag mas madami na tayong kinakain na processed food kaysa mga sariwang pagkain. Sa patuloy na pagdami ng mga kaso ng chronic kidney disease sa bansa, kaya pa ba itong maiwasan? Paalala ng mga eksperto, uminom ng sapat na tubig, bawasan ang mga matatamis, maaalat, matataba at processed food at magpa-check up ng regular. Ugaliin din ang pag-e-exercise. Dahil ang sakit sa bato ay tahimik, pero kapag tumama, parang binagsakan ka na rin ng napakalaking bato. Ang tawag sa kanila, Youngstanas. Kakaiba ang kanilang mga kasuotan, pati na ang kanilang mga galawan. Kaya nga ba sila sinisita at tinataboy pa mula sa BGC o sa Bonifacio Global City? Mainit na pinag-usapan at pinagdebatehan ang pagharang kamakailan ng mga gwardya ng BGC o ng Bonifacio Global City sa Taguig sa mga kabataang ito. Di umano, hinarang sila dahil sa kanilang mga suot na oversized t-shirt, jorts at baggy pants. Ganito raw kasi ang pormahan at palatandaan sa mga tinatawag nilang Youngstana. Their place, their rules. Sana hindi sa forma bumasa yung mga marshal. Sa mga nakalipas na linggo kasi, ang mga Youngstana ang itinuturo sa likod ng ilang mga riot at nakawan sa BGC. Kaya tuloy may nagbansag dito na Bonifacio Gangster City. Pagpapanatili ba ito ng seguridad sa isang public space pero isa ring private property o maituturing na diskriminasyon at pagpapakita ng elitism? Teka rin muna, Youngstana, ano yun? Ang grupong bumiyahe pa BGC pero naharang mga tiga-barangay Matandang Balara sa Quezon City. Sila ang magkakaibigang Ralph, Brent at Robert, mga certified Youngstanas. Sa mga tropa ko po nakuha. Parang nagandaan din po sa suot nila. Tinatry po namin kung babagay sa amin. Ang Youngstana, slang daw ng Youngstunner. Grupo raw sila ng mga kabataang maangas manamit, mahilig magpakitang gilas at hindi takot na maging iba. At kaya raw sila nasa BGC noon para i-pictorial ang mga suot nilang damit. Ito po yung imo-model po dapat namin that time. Pagbaba nga po namin, napansin nga po na isang kaibigan po namin na parang nagraradyo na nga po yung mga guard. Sinisay niya sa araw po kami ng marshal na umalis na nga po. Parang nakaka-intimidate lang po kasi first time lang din po na maranasan na sundan na ganun po. Pakiramdam po namin na parang may nagawa kaming masama.
At hindi raw sila magpipicture-picture para lang may pampost online. Pictorial daw sana ito para sa negosyo ni Ralph at ng kuya niya na Young Stana Fashion. 200 na lang to, G. Ulat sa'yo, G. Nagbibenta po ako ng clothing, tapos naglalatag po kami ng mga damit po, ganun, para may pera din po ako, ganun. Ito po, ano po ito, 500 po. Tapos yung cup naman po namin, 300. To, bili na kayo neto, G, solid to. Para marami may love na EA sa inyo. Kung ang mga geng-geng, Y2K o Year 2000 ang pormahan, ang mga Young Stana, Western hip-hop daw ang fashion inspiration. Panis ka po, 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 panis ka po. Pag ganito po suot ko, confident ako lumabas-labas sa mga ano. At ang pirming ginagawang backdrop ng mga Young Stana sa kanilang pictorial, mga kalsada ng BGC. Magaganda po kasi dun yung spot po, tas marami din pong ilaw. Ang isa pang kapansin-pansin sa mga Young Stana, bukod sa kanilang fashion sense, ang kakaiba nilang tono at lengguwahe. Meron silang sariling bokabularyo kung saan ang mga salita binabaligtad. Efos ka lang lagi sa akin sa bit-bit ko lang lagi yung swag. Pag nagkakayaan po tumambay tapos parang ayaw po yung isa. Yun po yung sinasabi, nai-oyat eh. Yan tayo eh. Pinapaiksi. Gusto ka naman, G. Goods lang, sak. Soktan-sok tala. O hindi kaya binibigyan ng double meaning. Hindi yan tatagos, Eka. Marami nang sumubok, pero hindi natupad ang mga plano. Hindi siya sumasabay sa paglipad ng eroplano. Hey. Ano raw? Tatagos ka ba? May gusto ka sa akin? Hindi ko naintindihan talaga yung mga ganun salita ngayon. Boss, wala akong idea. Yung bounce na ako, ang pagkaintindi ko parang na-touch, parang nag-bounce po. Nahihirapan man daw ang iba na maintindihan ang mga sinasabi nila. Hindi naman daw nila maunawaan kung bakit ganon-ganon na lang daw sila kung husgahan. Comment po na Young Stangas, Kuami, bawal na raw po sa BGC yun kasi pang social na lugar. Kaya po kami sinabihin na Young Stanga dahil lang po sa panunot, hindi nga po nila kami kilala para sabihin ng ganun eh. Bagamat iginigiit ng magkakaibigan na wala raw silang balak na manggulo sa BGC, batid din daw nila na may ilang pangkat ng mga Young Stana sa ibang mga lugar na napapatrobol. Gaya na lang ng mga Young Stana na ito. Na na-videohang nagtatakbuhan sa isang park sa General Trias sa Cavite. What happened, G? Kabilang sa mga naroroon, ang crew o grupo ng mga magkababatang sina Sian, Joseph, JR at Renan. Ang G10K. Mahigit 5 years na rin po kami nagsasamang magtatropa po. Ang meaning po ng G yun, parang katawagan lang po namin na what's up G. Then yung 10 po, nagsimula po sa unang members po namin, is 10 lang po talaga. Tapos yung K po, sumisimbolo po sa ito sa pera. May bitaw ba kayo? Opo. Paano yun? Gusto lang nilang linawin sa mga nangmamataraw sa kanila. Ang kanila raw talagang trip, hindi magbasag ulo, kundi mag-food trip. Quality time po kami, like boodle fight. Hindi rin daw sila ang may pakana ng gulo nung na-videohan silang nagtatakbuhan sa park. Nadamay lang daw sila ng ibang napatrobol na crew. Nakipag-collab lang po kami sa ibang crew para po sa mga photoshoot po, para marami rin po kami makilala pong kaibigan. Nakakasakit rin po kasi sa damdamin yung parang i-judge ka po nila na hindi po alam yung buong story mo, kahit po sa mga formahan mo lang po na mga ganito po. Ang kanila raw crew, lahat good, eka, o good boys. At ang kanila raw focus, ang maabot ang kani-kanilang goals. Pag-aaral na mabuti at pagsunod po sa mga sinasabi nila at sa paggawaing bahay. Kapaki-pakinabang din daw sila. Katunayan, ang kanila raw pampalipas oras, mag-general cleaning sa kanilang barangay. Os! Nag-usap-usap po kami noon na gumawa naman po kami ng tama, hindi puro kamalian na nakikita ng mga tao. Aral mabuti, linis kalsada.
Iba rin daw silang magmahal, loyal daw sila sa kanilang cakes o nobya. Alam mo pa rin ba ako kahit maging bulate ako? Syempre naman. Handa iwan ng kalsada para sa isang prinsesa. Panis ka po, panis ka po, panis ka po, panis ka po. Pero paano nga ba umusbong ang young stunna culture sa mga Pinoy Gen Z? Isa sa nagpasimuno raw nito ang tiga North Caloocan na si Carlo, also known as Low Drip Pin. Alam po yung dripin na yan kasi yung pinoporma ko po ng mga nakaraan, mga 2024, drip po talaga. Ang kanya raw mga bitawan, inspired ng kanyang mga iniidolong rapper. Sa mga New York rapper po, doon ko po natutunan yung ganung forma. Sabi ko parang gusto kong pausuhin to dito sa Pilipinas. Ang kanya raw claim to fame, ang husay niya sa pag-sturdy na isang nauusong dance craze. Mahirap po siya matutunan. Gawa ng pagpapractice ka po nun, mahihirapan ka po doon sa mga tutorial po nila sa ibang bansa. Tsaka sasakit pa yung mga tuhod mo nun, gawa ng maninibago pag ganun. Nagtuloy-tuloy na po yun, gumawa ko ng social media. Medyo nakikilala na ako. Panis ka po, panis ka po, panis ka po, panis ka po, panis ka po. Hanggang sa ginaya na nga siya ng napakaraming kabataan. Masarap sa pakiramdam kasi na-impluwensyahan ko sila. Samantala, ang pagbabawal sa mga young stunna na pumasok at gumala sa BGC, naaayon din ba sa batas at patakaran o maituturing din ba itong diskriminasyon? Bilang isang pribadong lugar ay meron namang karapatan ang management kung sino ang papapasukin at hindi papapasukin. Ngunit kailangan maging resonable ito. Kung wala namang nagawang mga pagkakamali o kasalanan ng mga tao sa nakaraan, ay walang karapatan ang sino man para ipagbawal ito. Kahit na pribadong lugar ito. Kung mapapatunayan na ang mga ito ay talagang nanggugulo at kilala na sila ng mga marshals, ay maaari naman talaga silang ipagbawal. Sa ilalim ng Article 26, Paragraph 4 ng ating Civil Code ay ipinagbabawal na hamakin o libakin ang sinuman dahil lamang sa kanyang mababang katayuan sa buhay. Sinubukan naming hinga ng panayam ang pamunuan ng Bonifacio Global City tungkol sa insidente. Wala pa silang tugon sa oras ng ulat na ito. Merong certain assumptions when you're wearing clothes. Pero mga symbolic meaning mga brands na to that pertains to someone's background, power, and economic status. When it comes sa criticism or pag-i-stereotype or pag-i-stigmatize sa mga tao, we need to be more critical kung ano ba talaga yung effect ng ginagawa natin. Kung ipaparallel din natin to, noong September 21, marami ring mga kabataan na young stunna lumabas at nagprotesta. Pero pagkatapos ay tina-target sila. No, sila ang sinasabihang mga naging rason for the riots. May outrage na nararamdaman ang mga marginalized or poor communities. Huwag po kami judge sa gantong suot, tsaka ba't po kayo nandidiri? Ano lang naman po to? Pananamit lang din naman po namin to. Panis ka po, panis ka po. Nararapat lang panagutin ang mga gumagawa ng krimen at gulo. Pero ang tunay na kaayusan nagmumula sa patas na pagpapatupad ng batas para sa lahat. At hindi lang dahil sa hinala base sa pananamit, pananalita o itsura. Sa isang barangay ng Davao del Sur, may karumal-dumal na krimen. Mister, tinaga ng kanyang misis. Bakit kaya? Nakit kan, sir eh? Tulong-tulong ang lahat. Maisakay lang sa pick-up truck ang duguang lalaking ito. Ayaw lang pahigaan! Ayaw lang pahigaan! Sabay na lang. Grabe kita mo sa dugoy kasi ito maayo. Puting-puti na siya kasi marami na daw nakuha sa dugo niya. Ang lalaki, tinaga. At ang may gawa nito sa kanya,
walang iba kundi ang pinakamamahal niya, ang sarili niya kinakasama. Asa na ego siya sa bukton? Ang kuratan gani ko hapit ko ni Kuya Pano, utol. Sa ngalan ng pag-ibig, kailan mo masasabi na hindi na ito pagmamahal, kundi panganib? Ang lalaking tinaga itago natin sa pangalang Carlito. Nagtamo siya ng malalim na sugat sa braso. Ito po yung sugat ko po. Wala po dito po. Walang taray. Hindi po ako nakahawak ng mabigat. Kasi sabi nila naputol yung ugat ko dito eh. Ang ginamit daw ng kanyang kinakasama sa pagtaga sa kanya, ang karit na siyang gamit niya sa pagsasaka. Nagpapagaling na ngayon si Carlito sa kanilang bahay. Wala, nag-ingon ko maayaw kayo. Wala pa kaniya gitiwas. Maayaw po na nakakuan po siya. Kwento ni Carlito. Tanghali nitong January 22, umuwi raw siya galing bukid para mananghalian. Gamot ang babaeng to. Puro cellphone na inatupag. Naabutan niya sa kanilang tahanan ang kinakasama niyang itago natin sa pangalang Beth. Yung namin ba? Inotas ko siya na nabili sa Pilipinas ba? Para sa wala siyang narinig kasi nagsa-cellphone siya, nakapokus sa cellphone eh. Oy! Ano ba? Sa halip na tumalima, ang inutusan daw ni Beth na bumili ang anak nito sa una niyang asawa. Tagal bumalik. Kumuha ako ng kape doon sa loob. Kasi yung kape ko hindi naman mainit. Kaya tinapon ko na lang. Parang naiinis siya sa akin kasi parang nabulabog yata yung paglalaro niya. Ano tuloy? Aray ko! Hanggang nagsimula na silang magbangayan. Itong upo na to, binato sa akin. Sunod na lang daw nakita ni Carlito ang gamit-gamit niyang karet sa bukid, hawak na ni Beth. Tinaga ako dito. Pag hindi ako tumakbo nun, wala ako. Dito ako natamaan sa leeg. Tumakbo pa ako sa karsada. Doon ako natambas. Oh my God! Nati? Si Carlito nawalan ng malay. Ayaw ng pahigaan! Ayaw ng pahigaan! May dumadaan tapos nag-volunteer siya na lang maghatid doon sa ospital. Nagising na ako, nililinisin na niya yung sugat ko. Marso nito lang nakaraang taon nung nagkakilala raw ang 18 anyos noon na si Carlito at ang 33 anyos na si Beth. Ako nagla-live ako. Pumasok siya sa live ko eh. Siya na ba nag-una sa chat? Ang minsanang chat na padalas. Kalaunan, ipinagtapat daw ni Beth na meron na siyang anak sa dati nitong nakarelasyon. Ay, okay lang yun. Basta may respeto ka lang sa tao. Okay lang yun. Nagustuhan mo sa kanya. Parang mabait siya eh. Sa kabila ng agwat ng kanilang mga edad, nagkamabutihan sila. Kasi nagkasama na kami dito. Doon kami nagtumira sa bababa. Ako po rin yung nagtrabaho. Ito pa yung motor yung ginagamit ko, ang karyada. Uy! Ano ba? Nakita ko na naman tong damit ko. Nasa lapag ah. Gaya ng iba, hindi raw perpekto ang kanilang pagsasama. Lagi sila nag-aaway. Ayaw niya palabasin. Kahit dito-dito lang. Ako na nga naglilinis dito! Ako na lahat ng gawain ng bahay! Mag-aaway kami pero minsan lang. Away ngayon para mamaya bati naman. Sino naman yung kachat mo? Okay man po sila, sir. Pero nag-away po sila. Padako po nila ba? Aray ko! Hanggang ang huli nilang away, nauwi sa karahasan. Siguro nasaktan siya, kaya naga na. So. Ayaw ng pahigaan! Ayaw ng pahigaan! Sabay na lang. Ang tanong, Istorya na ko sa inyo, sa inyong dancer ha? nasaan na si Beth na nantaga ng kanyang kinakasama? Dito sa Cagayan de Oro City, namamasukan ngayong kasambahay si Beth. Inamin niya na nagsi-cellphone nga siya nang dumating si Carlito. Ano ba? Kanina pa yun ah. Tagal na. Nagugutom na ako. Nagkabangayan nga raw sila dahil hindi niya ito naasikaso. Pero sa gitna raw ng kanilang alitan, bigla raw siyang binuhusan ng mainit na kape ni Carlito. Ano tuloy? Aray ko! Pagkakita ko ng po niyan, binato ko sa kanya yun. Kanina ka pa! Hindi ka nga dito. Talagang lumalabang ka pa ha? Doon na niya ako nasuntok. Ito po yung pasa. Tapos dito sa mukha. Bagay na inamin ni Carlito. Daming tao nakakita sa amin eh. Kaya nahiya na ako eh. Hindi ka nga dito. Pinasok ko sa loob, doon ako sinuntok 2 beses.
gumaganti kapag hindi ako nasasaktan. Self-defense lang kasi yun eh. So, di pa palit ako anang pinapad sa babaw. Muna ka po yung gilaboy sa'yo. Di ba siyahan pa ko yung coffee din na ininit, sir? Ang hugot ni Beth, hindi raw ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ni Carlito. Kasi may inuman doon. Akala niya na uminom ako, hindi naman ako uminom. Sabi niya, tigilan mo yung bisyo mo. Umiiyak siya sa akin. Sabi niya, ate, anong gagawin ko? Sinasaktan ako. Ano ba? Hindi na pa ako nagigil sa'yo ah. Ituloy mo kung matapang ka. Nakit kang babae ka. Sobrang stress ko nung na time na yun. Dinidibdib ko talaga yung away namin eh. Ang away nilang yon ang itinuturong dahilan ni Beth kung bakit siya nakunan sa dapat sana panganay nila ni Carlito. 1 buwan na raw siya noong buntis. Parang wala lang sa kanya. Pero sa akin, palagi akong tulala. Parang lumabas na lahat ng ipon-ipon na. Si Beth agad din daw sumuko sa mga otoridad. Na-fall talaga siya into frustrated homicide kasi may hawak siyang itak. May awayan pa sila bago nangyari yung pananaga. Yung suspect ay maaari pong makulong mula 6 na taon hanggang 12 taon, ma'am. Halika nga dito! Maaari pumasok sa self-defense. Mayroong kumbaga pang-atake sa kanya. Actually, pareha silang prone masampahan ng kaso. As to the man, pwede siyang mag-file, of course, ng physical injuries. Depende kung gaano siya katagal makonfine sa hospital. As to the woman, either physical injuries or the violation of Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Pero kinabukasan, pinalaya rin siya. Si Carlito kasi nagdesisyong wag nang sampahan ng kaso ang kanyang kinakasama. Pinalabas ko na kasi naawa ko sa anak niya eh. Nagsisisi ako. Ba't yun yung nagawa ko? Dapat pumunta na sana ako sa police station. Hindi ko yun ginawa, yung sinugatan ko siya. Sabi ng pulis, ano ba, magbalikan pa kayo o hindi na? Sabi ko sa pulis, titingnan ko lang kapag nakagalaw na ako. Kumusta na yung kamot, love? Nalaman namin na bagamat umuwi si Beth sa Cagayan de Oro, sinusubukan daw nila ngayon ni Carlito na ayusin ang kanilang relasyon. Okay naman kami ngayon kasi nagkukontak kami. Nag-uusap kami pero minsan lang kasi may trabaho na siya eh. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko na uulitin yun. Kasi ayaw ko mawala yung taong minamahal ko. Wala akong samang loob sa kanya eh. Gusto niya pa magbalikan kami. Sana wag niya yung ulitin yan. Hindi natin maiwasan na magkakaroon ng disagreement. Pero kapag umabot na nananakit na kayo sa isa't isa, mas matimbang pa yung mga nangyayaring masasakit versus yung pagmamahal. Then that's the time na mapapansin nyo na toxic na yung relasyon ninyo sa isa't isa. Iisipin nila na magbabago pa, mahal ko itong taong ito, wala nang taong pwedeng magmahal sa akin. Paano kapag let's say na dumating sa punto na sa pagtitiis nila, napuno na sila, baka meron silang gawin na masama. So it's better na umalis na kayo as early as possible. Bagamat ang mga babae, ang laging nasasaktan dito, ang batas natin, pinoprotektahan na rin ang mga lalaki. Nakakaranas na rin ng kalalakihan, ng karahasan, Pareho sa babae at sa lalaki. Sa ating lipunan, huwag nilang tiisin, Zero tolerance. Sa lahat ng may mga asawa, pag may pang-aabuso nangyari sa inyo, dapat mo idulong sa pinakamalapit na stasyon ng pulis. Sabi ko sa kanya, sana magbago na siya. Love, sorry kung nagawa ko yun sa'yo. Hindi ko yun sinasadya eh. Mahal kita. Dapat alam natin kung kailan ang relasyon unti-unti na palang nagiging lason. Sabay na lang. Sa videong ito, nakuha sa isang paliga sa Digos City, Davao del Sur, marami ang napabilib sa ipinamalas na sportsmanship ng basketballistang ito. Salute for a good heart and sense of sportsmanship. Ganyan mga players na may mararating. Pero ang tubong Calatrava Negros Occidental na si Leonilo, hindi sa galing ng bata na pako ang atensyon, kundi sa nakaimprenta sa likod ng jersey ng basketball player, ang apelyidong Hernan. Kaapelyido kasi nito ang isang tao na 6 na dekada nang hinahanap ng kanyang lola Cristina. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, umaasa si Leonilo na baka kilala nito ang taong matagal na nilang hinahanap. Kinabahan ako na bakit may Hernan doon. Ang alam ko lang Negros ang Hernan. Bakit may Hernan doon sa Digos? Kaya doon, nagtanong na ako ng nagtanong. 3 points kaya siya sa kanyang kutob.
hinahanap ni Leonilo ang kanya raw Lolo Carlito, nakatatandang kapatid ng kanyang Lola Cristina na mahigit 6 na dekada nang walang balita kung napaano na. Si Lola Cristina nakatira sa Calatrava, Negros Occidental. 71 anyos na siya ngayon. Humihina na ang katawan. Lumalabo na rin ang paningin. Pero malinaw pa rin daw sa kanyang alaala ang kanyang manoy o Kuya Carlito na huling beses niyang nakita bago natapos ang dekada 50. Magsigil lagi siyang suroy. Dili naman siya katimbang kay nagbinata naman siya. Kanang ngita na siya ba og mga barkada niya. Ang ako magulang kay kuan man kanang aktibo man kayo sa uma kontra siya. Hanggang taong 1959, ang nooy 16 anyos lang na si Carlito nakipagsapalaran sa Mindanao. Ang natandaan ko lang, kanto siya dito sa Mindanao, kaupod tong among kapitbahay. Tapos mga ngita ko na siya trabaho dito. Gipabalunan pa man ganito siya ni mama og kwarta para lang kanang makahalin po siya. Nung una, nakatanggap pa raw sila ng sulat mula kay Carlito. Nanguma ko na to siya dito. Dayon, pagka nana siya na ugba nga ipundar na niya dito nga maisan, wala gito nila ni mama na balusan kay dili man gud ka mao sila mang sulat. Pero makalipas ang ilang taon, naputol ang kanilang komunikasyon. Wala na dayon siya nagpa-dumdum, tapos wala na dayon. Hasta na karon. Uy, nag-ulmi kay pila-pila na katuig, wala man gid mi nakakuan ug asa na siya. Ang pangwalong anak na si Patirno at bunsong si Wilfredo, hindi na raw naabutan ang kanilang Kuya Carlito. Pagkatalo ko, yan nila tatapong magulang, wala ko kakita ang yan ang tsurago. Abi na mo, wala na gid siya. Sinubukan daw nila noon na hanapin si Carlito. Wala lang, ipang kuan lang sa mga lugar-lugar, pang naay mingon nga tuwa dito. Ato to siya. Nyamong adton wala. Pero muli raw silang nabuhayan ng loob nung nabalitaan nila na ang apo niyang si Leonilo may napanood na basketballista mula Mindanao na kaapelyido raw nila, Hernan. Kinutuban ako na parang kapatid nga ni Lulu. Base sa mga kwento-kwento ng Lulu at Lola ko, may kapatid silang nawawala. Yung isa, nagpapangalan daw na Carlito Hernan. Si Leonilo agad nakipag-ugnayan sa uploader ng video na si Erwin. Pagtag sa kuya ng bata, doon na sila nagkontakay. Ang nakausap ni Leonilo, kapatid ng basketballista sa video, ang tiga-Australian na si Ivan Hernan. Parang may ano talaga sa dibdib ko. Parang kinakabahan na baka ito yung hinahanap na watagalan ng lolo. Tinanong ko si Ivan kung anong pangalan ng lolo niya. At doon binanggit niya nga Carlito Hernan nga. Ang lolo Carlito ni Ivan, 80 anyos na raw ngayon. Dati raw siyang magsasaka at karpintero sa Digos City. Bintinan ko sa samahan ko na magsasaka. 1961 ko nagpunta ng Digos. Kay mayo daw ang pangabuhian sa Mindanao. Tulo lang kakabulan ka mo start dito. Kay ang imong igsuon, mga sawahay na. Ang triman akong nag-extend nila, wala gid batuman. Extend, mo to nga, wag ko kauli. Nagpadala ko og sulat. Pero dili man ko marunong magsulat, wala ko magka-eskwela god. Ang sulod sa kong sulat, ang dikta lang nila nga. Na lang sila. Sorry lang, pasaylo ako nga dili ko kauli diya. Kay wala pag iko'y pundo. Wala ko'y nadawat ito, wala tubag sila. Di ko, wala din ko nalimot. Bisag bilang ka minuto lang. Nasa kung raw na gusto kong makita, gusto kong muuli. Pero yung problema lang kay, wala din ko'y kaya nga pag-uli. Kalaunan, si Lolo Carlito nag-rebound at pinilit tumindig mag-isa, bumuo ng sarili niyang pamilya. As a father, kasi stricto siya. Lalo na sa mga babae niyang anak. Bawal kaming umuwi ng gabi na mula sa school. Nagpapasalamat din kami kasi dahil sa kanyang disiplina sa amin, nakapagtapos kami. Ngayong napalaki na ni Lolo Carlito ang kanyang mga anak, wala na raw siyang mahihiling pa, kundi ang muling makapiling ang kanyang naiwang mga kadugo sa Negros. Nagampo ko sa Ginoo nga unta magkakita kami. Kapag wangan ako, nakatrabaho na,
Butoy akong ihangyo sila nga tabangi ko nga makauli kong Negros. Ang tubag nila nga sige do gayo na to diri pa. Manapaka sila sa imong lugar. Gusto ko nga pangitaon sila pero wala gid matuman tong akong hangyo nila kay ang ilang advice lagi basig wala na diha sa lugar namo. Kami lang ang pumipigil sa kanya kasi hindi siya marunong magbasa. Baka maligaw lang siya. Hanggang sa ipinaalam daw sa kanya ng kanyang apong si Ivan na may kumontak sa kanya na di umano kamag-anak daw ni Lolo Carlito sa Negros. Ako ang pangandoy ron nga mo, magkita pag ginwita. Maano ko na, totoo ba ito? Duda din ako ba? Pag video call nila, nakita ko naman, magkaparihas sila ng mukha. Tulo, kaila ko to sa kalipay. Hila ko guot pag undukan to. Nalipay ko nga, nagka-istorya pag-imi. Grabe na kung tiyabaw, hibi. Mura kong nakalitan ba, nga naapad ko'y magulang nga buhi pa. Pero hindi lang sa video call sila magkikita. Dahil nito lang Sabado, si Lolo Carlito, makalipas ang 6 na dekada, uuwi na ng Negros. Excited ko kayo nga magkita ko sila, wag gani ko katulog gabi, mauna na yung unang pagbalik na ko sa Negros. Kahit pa masama ang panahon, walang makapipigil sa kanilang pagkikita. Ang tagpong puputol sa 60 taon nilang pangungulila sa isa't isa sa aming pagbabalik. Wala. Sinong mag-aakala na ang videong ito ng Liga ng Basketball sa Digos City sa Mindanao ang siya palang magiging tulay para mahanap si Lolo Carlito ng kanyang kapatid na si Lola Cristina na 6 na dekada na niyang hindi nakikita. Una na silang nagkita sa video call. Ay, kahit natulo, kahila ko to sa kalipay. Hila ko guot pag undukan to. Nalipay ko nga, ka-istorya. Grabe na kung tiyabaw, hibi. Mura kong nakalitan ba, nga naapad ko'y magulang nga buhi pa. Pero hindi ito sapat para punan ang napakahabang panahon na hindi sila nagkasama. Excited ko kayo nga magkita ko sila, wag gani ko katulog gabi, mauna na yung unang pagbalik na ko sa Negros. Kaya itong Sabado, mula Digos City, si Lolo Carlito kasama ang pangatlo niyang anak na si Renante uuwi na ng Negros para balikan ang buhay na iniwan niya 60 taon na ang nakararaan. Sa sasakyan pa lang, may mga pamilyar ng tanawing nakita si Lolo Carlito. Pamilyar ko pa ni, kani sona, maisan pa ni, karon na mga balay, kani pursi. Nung mga sandaling yon, si Francisco, si Lola Cristina, kasama ang ibang mga kamag-anak, pinapunta namin sa basketball court. 1, 2, 3, smile! Pero ang akala nilang simpleng family pictorial lang, nakatakda na palang maging family reunion. Ang kapatid kasi ni Lola Cristina na 6 na dekada na nilang hindi nakikita, Wala ni, oy. Ganito eh, sino nga magkita ko. Napatay na si Kanoy. Salamat ako, nagkita ko na lang. Salamat kayo. Pili na katuig mo. Sino nga itong kamanguran dong nakunang, nagmangag na gan. nakita na rin ni Lolo Carlito ang dalawa niyang nakababatang kapatid na ngayon lang din niya makikilala, sina Paterno at Wilfredo. Siguro ko kita mo.
Si mama no, puti yung nasulat ni mo. Namatay si mama, sa 95 edad, ikaw gigi paabutan ta. Mahal kayo na ko si mama. Nga, Huwag ko katilaw ko siya itong mama ba. Tigin akong lipaya, ang akong kalipay, hilaki na akong maayo. Hindi na ako matukay mga akong gibati nga nakita pa mi ko tro. Kung tinakuha na akong kalipay nila. Diyos, Ginoo ko, intaa. Binisita rin nila ang puntod ng yumao nilang mga magulang at kapatid. Sa ilo lagi ko mawagi ko muna. Patuman din yung tulong kabulan ako sa Mindanao. Suri kayo ba? Ma. Niya, nagini mong bata, ma, nga nawala, dugay panahon. Nawalan ng pag-asa, pero makalipas ang 6 na dekada, heto, muli silang magkasama. Wala mang katiyakan ang ating sitwasyon at kapalaran, walang makapipigil sa mga pusong nagmamahal. Tunay nga sa buhay, bilog ang bola! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.